pag-uusapan ay finishing strong. Hallelujah. So today, last Sunday of the year. So, salamat sa Lord dahil nandito tayo. Ibig sabihin, tinatapos natin ang taon na malakas tayo. Amen. Amen. Ang iba mga kapatid, natatapos ang taon na malungkot. Ang iba may sakit. Ang iba kulang sa finances. Ang iba may mga pinagdadaanan, no? May mga depression. May mga mental health problem. Pero salamat sa Lord, kayong lahat na nandito ngayon, well and alive and kicking. Amen? Dahil sa kabutihan ng Lord yan. Hindi sa lakas natin yan. Amen? Sa kabutihan ng Lord yan. Okay. So, finishing strong, meron pa tayong remaining how many days? 29, 30, 31. May 2 days pa. Amen? So, tapusin natin ang taon na ito na malakas tayo. Amen? Praise God. Okay. Paano ba itong finishing strong na ito? Okay. Tayo tayong lahat. Basahin natin ito, Luke chapter 14, verse 29 to 30. Okay, ready, begin. For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you, saying, "This person began to build and wasn't able to finish it." Meron pa sa Hebrews 12, verse 1 to 4. Sabi dyan, therefore, ready, begin. Wala pa. Therefore, sige pa kuya. Okay, sige. Everybody read. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart in your struggle against sin. You have not yet resisted to the point of shedding your blood. Endure hardship as discipline. Amen? God is treating you as His children, for what children are not disciplined by their Father? Let us pray. Father God, thank you, Lord, for your words na nabasa namin ngayong hapon, Father God. We pray, may you add blessing into it, oh God, para aming maintindihan, Panginoon, kung ano ang nais mo sa amin sa hapong ito, Father God. Alam namin, Panginoon, na meron kang na-store, Father God, na great things sa bawat isa sa amin. Sa pagtapos ng taon na ito, Father God, hindi pa tapos ang biyaya mo sa amin, Panginoon. Alam namin, Father God, meron ka pang inihanda na mas mainam na bagay, Father God, hanggang sa katapusan ng taon na ito, Panginoon, at sa pagpasok ng panibagong taon, Father God. Lord, we pray, Father God, na ang presensya mo ang siya pumikot dito sa lugar na ito right now in the name of Jesus. Lahat ng gawa ng kaaway ng Panginoon, ito'y aming sinasabay sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan na sirain ang gawain ng Panginoon in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this place, Lord. It's a holy ground, oh God. Because your people is here, oh God, praising your holy name, oh Lord. Thank you, Father. And we know and believe, Father God, that you are here with us, Lord. You are ministering to each and every one of us this afternoon, Father God. Continue, Father God, to open our hearts, oh Lord. Open our mind, oh God, so that you can freely penetrate, Lord, in us right now, in the name of Jesus. We give you praise in Jesus' name. Amen. 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 Sige po, makakaupo na tayo. Hallelujah. Praise God. So, dito sa binasa natin, mga kapatid, sabi ng Lord dyan, kung paano natin tapusin ang isang taon na ito, hallelujah. Sa Luke 4 verse 29 na binasa natin dito kanina, sabi dyan, those who wants to be Jesus' disciples must consider the cost of following Him and be willing to pay it. So bilang mga anak ng Diyos, tayo ay, dapat alam natin kung ano yung cost of following Jesus. Hindi madali, right? Sabi nga ni Kuya Mark Joseph, kanina maraming pumipigil. Di ba? Marami talagang ginagawa ang kaaway na ikaw ay hindi makapagpatuloy. Dahil alam ng kaaway, no? Na
sa Panginoon at lalo mong pinapagamit ang buhay mo sa Kanya. Kaya gagawin at gagawin niya yung pinakamainam din niya na ikaw ay hadlangan. Amen. So those who want to be Jesus' disciples must consider, dapat hindi na kayo naninibago doon. Dapat alam nyo na yon. Amen? Alam nyo na meron talagang kaaway na gustong sirain ka. Amen? Pero bilang mga anak ng Diyos, alam mo na hindi ka dapat papatalo doon. Amen? Dapat alam mo na sa matapos ang taon na ito, Lord, hindi ako titigil na magpupuri sa'yo maging sa coming na taon. Amen? So sabi dyan, following and be willing to pay it. Jesus is warning His discipleship. It is not easy, and that it requires a commitment that is heartfelt and soul deep. Ibig sabihin, hindi lang tayo nagpapagewang-gewang dito. Right? Hindi lang tayo basta nagpupuri lang, nagpupunta sa church nang walang relationship sa Lord. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Diba? Soul deep. Okay. Ano daw yung mga bagay na gusto ni Luke na malaman natin? Bilang mga anak ng Diyos, mayroon ka dapat loyalty. Sabihin mo sa sarili mo, loyalty. Loyalty. Hallelujah. Sabi dito, sorry. Disciples must be loyal to Jesus above all else, including family, self-interest, and positions. Bilang mga anak ng Diyos, tinatapos mo ang taon na ito na meron kang loyalty sa Kanya, ikaw ay marunong, no, na tumingin, iniintindi mo sa sarili lahat ng bagay na ito, hindi mo ginawa sa sarili mo lamang. Amen? Kung ina-acknowledge mo, Lord, ikaw ang may dahilan ng lahat ng bagay na ito. Amen? Above all else, including family, kahit sa pamilya mo, kapatid, hindi nangyari ang kabutihan ng Panginoon sa ang maayos na sitwasyon ng pamilya mo ngayon with your own strength. Amen? Dahil yon sa kabutihan ng Lord sa buhay mo. Amen? Dahil yon sa katapatan niya sa buhay mo. Dahil ikaw ay nag-a-acknowledge sa Kanya. Ibig sabihin, ino-honor mo siya. Ibig sabihin, Lord, ikaw to ginagamit mo ako para pagpalain ang pamilya ko. Tama? Amen. Okay, sabi dyan, self-interest and possession. So whatever na possession na meron ka ngayon, no? Kung ano yung mga na-possess mo, wisdom man yan, aral man yan, yung mga natutunan mo man yan, yan, ibig sabihin, yan ay nanggaling sa Panginoon. Ano pa? Loyalty, sacrifice. Sabi dyan, being a useful citizen of God's kingdom requires sacrifice. Grabe ha. Si Brother Aldrin, nagbabas yan papunta dito. Sacrifice. Amen. Ibig sabihin, nag-pay talaga. Pay, di ba? Sabi dyan kanina, pay your cost. Di ba? Willing to pay it. Grabe, nagbabayad siya ng bus niya papunta dito para lang makapag-church. Amen? So may sacrifice. Hallelujah. Being a useful citizen of God's kingdom requires sacrifice. Purpose. So may purpose ang bawat isa sa atin sa buhay natin right now. Tama? Para maayos ang buhay ng pamilya natin, maayos ang buhay ng mga anak natin, maayos ang mga magulang natin, maski ikaw. Diba? Ibig sabihin may purpose yung buhay mo na yan. Hindi na parang para lang magtrabaho lang ay mag-ipon ng pera, magpalapad ng katawan, magpalapad. Okay. So, ibig sabihin, may purpose ang Lord sa buhay natin na pinufulfill mo. Okay. The suffering and pain of a believer in Christ will always have purpose and God will work it for the good. Amen? God will work it for the good. Kahit anong pagdaanan mo, ayusin ng Lord. Sabi ko nga nung nakaraan, i-straight niya yung paningin mo. Amen? Para ikaw ay magkaroon, ma-fulfill ang purpose ng Lord sa buhay mo. Okay, next. Gusto ni Luke na malaman natin, control. Amen? When we choose to follow Christ, we are releasing control of our lives. Sino na nagko-control ng buhay natin? Sino na? Si Jesus Christ, right? Na may mga gusto nga, dapat ngayon, nandun ako sa pasyalan ngayon, di ba? Malapit na ang taon. Malapit na matapos ang taon. Usually, nasa pasyalan. Pero, kinukontrol ng Lord ang buhay mo. No. Dapat balik ka sa tahanan ko dahil pinagpala kita buong isang taon. Yun ang nararapat. So si Lord ang nagtitake control ng buhay mo. Kapatid, kapag hindi ka kontrolado ng Lord, pariwara ka. Kung ano-ano lang maisip mo, gagawin mo. Tama? Wala ka ng mga ang tawag dito,
standard sa buhay mo. Dahil, jibundi dikiru, di ba? Binigay na ng Lord lahat sa iyo. So, hindi mo ina-honor siya sa buhay mo, nandi mo ginagawa mo. Pero kapag ino-honor mo siya sa buhay mo, mas lalo niyang pagpalain kung ano ang meron ka ngayon, kung anong pinagkaloob niya ngayon sa iyo, kinokontrol ka niya. Amen? Inaayos niya ang buhay mo para maging successful ka, maging useful ka sa gawain niya. Amen? Mas gusto natin yon, di ba? Mas gusto natin yung kinokontrol tayo ng Lord kaysa mapariwara tayo, right? Nasayang yung buhay natin ngayon kung hindi tayo kagamit-gamit sa Kanya. Amen? Tandaan natin, hindi tayo forever malakas. Amen. Hindi tayo forever na ganito maayos mag-isip. Amen? So, hayaan natin na dito sa lakas na meron tayo, dito sa katinuan, ibig sabihin na meron tayo, napapapurihan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Ano ang tatlong bagay? Dito na tayo sa tatlong bagay para matapos natin ang taon na ito. Number 1, maintain faith. Yan. Okay. So ito yung mga points para matapos natin ang taon na strong tayo, maintain faith. Amen. Finishing strong, maintain faith. Okay. Binasa natin kanina, therefore since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off. Ibig sabihin, dapat daw alam natin kung paano na iwasan yung mga nakakahinder sa atin. Amen? Alam na natin kung paano natin asawayin or kung paano natin i-deal yung mga bagay na nagko-cause sa atin na tayo magkasalang muli. Amen? Para yung pananampalataya natin ay magpatuloy sa Panginoon. Hindi madali. Right? Hindi madali na ikaw ay magpatuloy sa Panginoon. Pero yun nga, dapat alam mo, sabi ko kanina, na kung paano i-handle ang mga bagay na yan. Okay, keep the faith, hold on, things will get better. So sabi dyan, it might be stormy now, but it can rain forever. Tama? Lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, huhupa din yan. Amen. Amen? Lahat ng mga sufferings na meron ka ngayon, matatapos din yan. Amen. Tandaan natin yan. Amen? Ang kailangan lang, keep the faith. Kasi maaari na along the way, pwede kang mawalan pwede kang mawalan ng control sa sarili mo at ma-depress ka, right? Maraming mangyayaring mga hindi maganda, pero sabi ng Lord, keep the faith. Amen? Yung pananampalataya na meron ka sa Kanya, ipagpatuloy mo yan. Okay. Keep the faith. The most amazing things in life tend to happen right at the moment you're about to give up. So dapat meron ka ring hope. Amen. Okay. Next. Tandaan natin yung una-una ha. Para ma-finish natin ang year na ito. Anong una-una? Keep the faith. Amen. So kanino ka mananampalataya? Kay Lord Jesus. So maraming pagdadaanan na hindi maganda. Kaya keep the faith lang. Okay. Next. Na dapat nating tandaan. Finishing strong. Move forward. Hallelujah. So, kailangan nating magpatuloy na kumilos, magpatuloy na tumakbo, magpatuloy na magtrabaho, dahil the best is yet to come, right? So, maaaring ngayon, okay na Kuya Neil, no? Napoprovide yung lahat ng pangailangan ng family. Marami pa Kuya Neil na ibibigay sa Lord sa'yo na much more dyan sa bagay niya. Huwag mong iisipin na ikaw lang hindi nakagraduate, okay na yung mga kapatid mo. Mas someday somehow baka mas mabuti ang kinabukasan mo. Amen. Ang maging pamumuhay mo. Hindi 'yon nakadepende sa educational attainment. Amen. Hallelujah. Huwag mo titingnan maliit ang sarili mo. Ha? Kuya Neil, malakas ka. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pananampalataya sa Panginoon and move forward. Amen. Move forward. Kahit na-graduate ka, kahit na maayos yung natapos mo, kung hindi ka nag-move forward, walang mangyayari doon. Tama? Pero kahit na ano lang natapos mo, ano lang ang nakamit mo sa buhay, kung nagpapatuloy ka, magtatagumpay ka. Amen. Yes. Okay. Let us run with perseverance the race marked out for us. So, move forward despite of the loneliness trap. Yes.
Along the way, hindi pwedeng masaya lahat. Along the way, hindi pwedeng nasa bed of roses tayo, Kuya Monmon. Totoo! Hindi pwedeng lahat ng oras masaya ka. Pero pag someday somehow, magagalit kayo. Pastor, ano ba yun si Pastora? Ang late-late magbigay ng kanta. Hindi, may mga ganun kang pagdadaanan. Di ba? Hindi lahat ng oras okay ang mood mo. Okay? So, ang sabi dyan, move forward ka din. Magpatuloy ka lang, intindihin mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi kami lahat perfect. Okay? Kaya, intindihin mo, move forward. So, hindi magiging hadlang yun para ikaw ay tumigil. Tama? Hindi magiging hadlang yun para ma-discourage ka. Kundi, sabi dyan, move forward. Magpatuloy tayo sa kabila ng mga mali-mali natin sa buhay. Tama? May mga mali-mali tayo. Pero magpatuloy tayo, kaya nga natapos ang taon na to eh. Di ba? Okay, nandito tayo, magkasama pa rin tayo. Okay, next. Move forward despite of rejection. May mga bagay kang gustong-gusto or halimbawa, rejection, no? Na pinakamagandang example, yung babae or lalaki na gustong-gusto mo. Tama? Pero na-reject ka. Tapos pag na-reject ka, anong nangyari? Ay, depressed ka na. Hindi ka na magtatrabaho. Igugugol mo na yung panahon mo sa pag-iisip. Iyak. Ano ba? Iyak. Ano bang gagawin? Emote. Kapatid. Sino ang talo? Sino talo? Ako. Di ba? So, isipin mo, despite of rejection trap na gustong-gusto mo, Lord, ito na eh. Okay na. Dito na ako dapat. Ganyan, pero ni-reject. Ibig sabihin, rejection is, redirection. Amen. Ibig sabihin, hindi para sa iyo yun. Amen. So, move forward. Amen? Dahil doon sa pag-move forward mo, doon yung best men and women na para sa iyo. Amen? Doon pa, hindi pa ngayon. Hindi ito yung tamang timing. Tama? Baka hindi pa maayos ang buhay mo ngayon. So kahit na gusto-gusto mo may mangyaring hindi maganda, lalong maging pariwara ka. Tama? Kaya sabi ng Lord, move forward. Meron pa doon. Meron pang mas mainam akong inihanda para sa iyo doon sa banda doon. Magpatuloy ka lang. Amen. Next. Move forward despite of the quitting trap. Ano tong quitting trap? Gusto ko nang umuwi sa Pilipinas, Pastora. Napapagod ako sa mga hancho namin, sa mga kasama namin. Quitting trap. Amen? Yun ang gusto kaaway, yung lagi kang sirain, yung gusto kang gawing talunan palagi. Ayoko na magpunta sa church na nalalamigan ako sa bus. No, Kuya Aldrin. Pero, quitting trap. Sabi ng Lord, move forward. Move forward. Amen? Huwag mong intindihin yung kung ano ngayon ang mga dahilan kung bakit gusto mo nang mag-quit. Nilagay kita dyan for a purpose. Amen. Amen? Meron kang gagawin, hindi para intindihin yung negative things, kundi baguhin kung anong negatibo na meron doon. Magiging pagpapala ka doon sa lugar na yon para lahat sila, kung halimbawa lahat kayo, ganun lang, quit na lang. Diba? So anong mangyayari? Wala. Diba? So, kailangan, alam mo, Lord, anong purpose mo sa akin dito sa negative na environment na ito? Amen? Hingin natin sa Lord yan. And then, alam mo, pag na-discover mo kung ano yung purpose ng Lord, then, wala ka na dito sa quitting trap. Kapag ka meron na namang bago, na meron siyang nararamdaman, naranasan ko na yan, di ba? Parang gusto mong umuwi, pero hindi magpatuloy ka lang. Move forward. Kaya mo yan. So, marunong ka na mag-encourage ng iba dahil naranasan mo. Right? So, despite of quitting trap na iyan, move forward. Ako marami na rin ako mga quitting trap na nangyari. Ang dami na talaga, no, Brother Edgar? Hindi totoo. Ang dami na. Ang bilis magsabi na, wala, tama na. Di ba? Ang bilis magsabi, pero hindi. Sabi ng Lord, hindi dapat natin intindihin yung mga bagay na nagkukos sa iyo na ikaw mag-quit. Because quitters never win. And you are winners. Winners never quit. Okay. Amen? So tandaan natin yan. Tandaan mo, nandun ka sa winners. Winning side. Winning side ka. Dahil si Lord nagtagumpay na. Amen? So dapat ilagay mo sa isip, winner ako. So ano dapat ang ginagawa ng winner? Never quit. Tama? Kahit saan ako magpunta, pinagkakaisahan nila ako dito, pero winner ako. Never quit. Amen? Maaaring yung mga nag-iijiwaro sa'yo, someday somehow sila yung wala na sa siya. So ikaw nagtagumpay. Diba? Ikaw yung may alam ng lahat. Tama? Ikaw
nagtagal doon kahit ikaw iniijiwaro from the very start. Pero sabi ng Lord, move forward. Magpatuloy, may purpose ako kung bakit kita dinala dyan. Amen? So, never quit. Kasi tandaan mo, ano ka? Winner. Winner. Okay, sabi mo sa sarili mo, winner ako. Winner ako. Natapos ko ang taon na ito, kaya winner ako. Winner ako. Yes, amen. Ulitin. Natapos ko ang taon na ito, kaya winner ako. Amen. Salamat natin ang Lord. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Amen. So, ano pa ang sunod dito? Para natin matapos ang taon na ito, kaya dapat maintain yung focus natin sa Kanya. Mahirap to. Along the way, sabi ko nga, yung kagaya ng bata na inutusan na bumili ng asin sa tindahan, may mga kalarong nasa lubong, may cake, may toys, di ba? Ang dami na nadidistract yung kung anong inutos sa kanya ng magulang niya, tama? Halika, maglaro muna tayo, may cake. Ay, oo, gusto ko yan. Pero, madidistract siya, di ba? Sabi dyan, maintain focus. Ano ang tinuro sa'yo ng Lord? Anong tinuro doon sa bata? Punta sa tindahan. So, oo, masarap siyan. Pero, may inuutos yung nanay ko eh. So, bilang mga anak ng Diyos, ganun din dapat tayo. Oo, parang maganda yan, pumunta sa nightclub na yan, para matanggal ang stress, pero hindi. Maintain focus. Amen? Focus ka dapat doon sa goal mo, Lord. Nandito ako para bigyan ng maayos na buhay ang pamilya ko. Amen? Nandito ako para maging matagumpay ako. Amen? Hindi yan makadadagdag sa magandang istorya ng buhay ko. Someday, somehow, lahat tayo lilisan sa mundong ito. Paano tayo aalalahanin ng pamilya natin? Sa mabuti nating ginawa. Right? Sa mabuti nating ginawa. Kaya dapat maintain yung focus mo. Alam nga naman sa kabaong, sabihin nila, ayaw, baka balasubas yan. Hindi gagawin ng mga mahal sa buhay mo, no? Yun, tama? So, dapat para ma-i-add dun sa storya ng buhay mo, parang napaka-plastic naman nila na sabihin na mahal namin yan si Papa na yan, pero ganito yan siya, di ba? So, dapat para maging maganda yung story. Yes, someday somehow, hindi natin, baka bukas mamaya, wala na tayo, di ba? So dapat, each and every day, ang ina-add na istorya mo sa buhay mo, yung nakakatulong dun sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. Ibig sabihin, nakakatulong. Ibig sabihin, helpful, nakaka-encourage, na someday somehow alalahanin ng mga anak na, grabe yan si Papa. Kahit pagod yan, kahit alam namin malungkot doon sa Japan, kami ang iniisip niya. Amen. Amen. Di ba? Di ba? So, ganun dapat tayong mga anak ng Diyos. Maintain your focus. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So, sabi dito, what are the benefits of following Jesus? Dito, kwento kasi yan. So, wag na muna yan. Okay. So, dito, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before Him, He endured the cross. Amen. So, si Jesus Christ, hindi madali yung pinagdaanan niya. Tama? Hindi lang ibig maging savior siya ng world. Grabe, di ba? Pinabitbit yung cross, ang daming mga thorns na nilagay, tapos pinapalo pa siya, di ba? Pero, naka-fix yung eyes niya doon sa mission niya. Amen. Tama? Magiging savior kasi ako ng world. Magiging savior kasi ako ni Jay. Kasi alam kong mali-mali talaga yung tatahakin niya. Pero tutulungan ko siya para ma-reconcile siya sa God the Father. Maging maayos yung buhay niya. At magkaroon siya ng fullness of life. Amen. Amen. Mga kapatid, yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Yung fullness of life talaga. So, kung iisipin natin fullness of life, ibig sabihin, may abundance sa iyo. Amen. Ibig sabihin, may sustaining grace sa iyo. May protection sa iyo each and every day. Na kahit nagbabike ka sa gitna ng yelo, nandyan yung protection ng Lord. Amen. Pero hindi mo makakamit yun kung hindi mo i-honor si Lord sa buhay mo. Amen. Amen? Kung hindi mo iisipin o ilalagay sa puso yung soul deep kanina sa una-una, na soul deep, ibig sabihin, na devoted talaga yung ikaw, na papurihan siya each and every day sa buhay mo. Then mararanasan mo itong sinasabi ko na namumuhay ka na may fullness of life. May sakit? Yes, may sakit. Pero alam mo na si Lord ang healer mo. May kakulangan ng pera? Yes. May kakulangan ng pera. Pero hindi ka nag-iira-ira. Hala, wala pera, wala. Diba? Hindi ka nag-iira. Lord,
Lord, alam ko, ipoprovide mo. Amen. Di ba? Alam mo yung buo sa puso mo, may loneliness, yes. Pero Lord, i-comfort mo ako right now. Tulungan mo ako, Panginoon, na kahit na lonely ako ngayon, hindi ako makagawa ng mali na magiging cause sa akin, na makita yung kahinaan ko. Amen? Kasi may mga kahinaan talaga tayo lahat. Pero doon sa kahinaan natin, hayaan natin yung grace ng Lord mag-abound. Amen? Lumabas yung biyaya ng Panginoon doon na yung weakness mo, ma-overcome mo ng strength ng Lord. Amen? So, overcomer tayo. Right? Overcomer tayo. Sabihin natin sa sarili mo, overcomer ako. Overcomer ako. Amen. Okay, so matatapos na tayo. Hallelujah. Sabi dyan, successful people maintain a positive focus in life no matter what is going on around them. Amen? Basahin natin lahat. Okay, ready, read. Begin. Successful people maintain a positive focus in life no matter what's going on around them. Amen. Naintindihan natin? Amen. So tayong lahat ay successful people. Amen. Amen? Itanim mo yan sa puso. Isipan mo, ikaw winner, successful ka. Kahit anong mangyari, magtatagumpay ka sa buhay mo. So, ibig sabihin, mini-maintain mo ang positive focus sa buhay. Kanino ka nakatingin? Kay Jesus dapat. So, kahit iniijiwaro ka ng lahat, dapat alam mo na, Lord, nandito ako for a purpose. Amen? So, gagawin ko yung purpose na yan. Kung hindi pa nila makita ngayon, kung ganito lang ang tingin nila sa akin ngayon, alam ko someday, somehow, makikita nila kung bakit ako nandito. Amen. So, kahit na daw what is going on around them, dapat meron kang positive focus in life. Amen. Hallelujah. May tanong dito, sabi dyan, how God took you through a major crisis in life. May mga major crisis na dumaan sa pamilya natin, sa buhay natin. Sabi dyan, paano ka tinulungan ng Lord? Paano siya kumilos sa buhay mo? Yung pagkilos ba niya naka-strengthen sa'yo? Nakatulong ba sa'yo yun? Or lalong nakapagpahina sa paglilingkod mo sa Kanya? So, kayo na ang magsagot niyan. Alam nyo yan, no? Alam nyo yan na may mga major crisis, right? Sa buhay natin. Merong mga panahon na parang gusto mo na sumuko. Merong mga panahon this year na nung dumating yung mga balita na hindi maganda, na parang gusto mo nang tapusin. Kung ano yung, kumbaga gusto mo umurong na lang, o sumurrender na lang. Diba? Pero sabi dyan, did it strengthen or weaken you as a servant of God? Naging tulong ba sa'yo yon or nagpahina lalo sa'yo? Alam ko, lahat ng nandito ngayon, naging tulong sa atin yon. Right? Lalo yung kay Raymond kanina, nagrabe, no? Malalaman mo yung kapatid mo binabartolina doon sa loob. Siyempre, natural, magugulumihanan ka. Ama, mag-iisip ka. Pero, yun nga, nakilala niya si Jesus. Tapos yun, naging paraan para magpagamit siya sa Panginoon. So, naging strengthen sa kanya. Tama? Naging tulong sa kanya. Okay, sabi dito, this year wasn't just about surviving the days. Tama? It was about silent battles fought. Hindi nyo naman nasabi lahat kanina, pero may mga silent battles kayo. Lessons learned and God's presence through it all. Some days felt impossible, but God saw every tear, every struggle you kept hidden, and He gave you the strength to keep going. Amen? Strength ng Lord. Trust His plan even when it's hard to understand. Those silent battles, God was with you in each one. Nandun na si Lord sa bawat isa na yon. You've come so far and by His grace, you've made it. And that's your silent victory. Hold on to Him. Amen? Silent victory, pero alam natin na Lord, Ikaw yung nagpapanalo sa akin. Okay, sometimes, meron mga testimony naman, kanina sa whole year-end testimony natin, or long last Sunday, na hindi maganda. Tama? Meron din na yung nagsusurvive. It's okay if 2024 wasn't filled with big achievements. It's okay if this year was simply about making it through. This year may have been heavy, mabigat. Some days might have felt impossible, but you're here. Nandito ka. Amen? And that's something to be proud of. Yung nandito ka lang ngayong end of last Sunday of the year, dapat maging proud ka dyan. Amen? Dahil inuuna mo si Lord sa buhay mo. Hallelujah. Kapatid, merong blessing na katapat yan. Hallelujah.
Not every year needs to be about big milestones or grand wins. Sometimes, the quiet strength of surviving, of showing up despite the struggles is the greatest accomplishment of all. So, as we step closer to 2025, give yourself permission to let go of the pressure and celebrate the fact that you made it. Amen? Amen. Yes, I made it. Once again, Yes, yes, I made it. it. Amen. Sabi dyan, you're doing better than you think and you are enough. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Pasalamatan natin dito si Lord sa pag-step forward natin sa panibagong taon. It symbolizes a new beginning, right? Bagong simula. But it will remain to be a symbol and not a reality unless you surrender everything to Him. Tama? May mga New Year resolution tayo pagpasok ng taon, dapat nagdi-devotion ako. Tama? Dapat, Lord, mas prayerful pa ako. Dapat, ang pinakamaganda doon, dapat wala akong absent sa church whole year round. Amen? Yun ang mga New Year resolution dapat kasi doon ka maaayos ng Panginoon. Tama? Pag yun yung mga hinihiling mo, ibig sabihin, ipoprovide ng Lord lahat ng pambayad mo sa bus. Ibig sabihin, aayusin ng Lord ang mga schedule mo kasi yun yung desire mo eh. Ibig sabihin, hindi ka malalayo sa Kanya. Kasi every Sunday, na-offer mo sa Panginoon yun. So dapat, hindi ka gagawa ng mali kasi Lord, pupunta ako sa church mo sa Sunday. Tama? So, inaayos mo yung path mo. Ina-align mo yung buhay mo sa will ng Panginoon. Hindi yung will mo, yung gusto mo sinusunod mo, kundi yung will ng Panginoon ang sinusunod mo sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Sabi dyan, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. So, alam ko mga kapatid na sa hapong ito, na i-offer na natin ang lahat natin sa Kanya. Na-surrender natin ang lahat natin sa Kanya. Amen. At matatapos natin ang taon na ito na tayo ay malakas. Amen. Tandaan natin, dapat yung faith natin naka-maintain lang. Nag-move forward tayo each and every day. At yung focus natin na may maintain tayo na nakafocus sa Panginoon. So sabi dito, last, basahin natin lahat. Congratulations on another year of excellence. Congratulations on your great success. You overcame many challenges to get this far. As the year comes to an end, don't look back on yesterday's disappointments. Look ahead to God's promise yet to unfold. Amen. Hallelujah. So congratulations everyone. It's not about how you start. Diba? Maaring sinimula natin ang taon na ito na hindi maganda pakiramdam natin, hindi maayos ang pag-iisip natin. It's more about how you finish. Amen? At tinapos mo, nandito ka sa gawain ng Lord. Amen. Hallelujah! Hallelujah! So, sabi dyan, finish this year strong. Some started this year strong, finish the year stronger. Amen? Pwede naman yung iba, nagsimula ng strong, pero along the way, na-disappoint, na-discourage. So, matatapos nila with disappointment. Pero sabi ng Panginoon, ikaw stronger ka. By the help, guidance, and intervention of the Holy Spirit in your life. Natapos mo ang taon na ito, na strong ka. Amen? Amen. Pwede tayong yumuko sa hapong ito. Hallelujah, Jesus. Pasalamatan mo si Lord. Ikaw, personally, pasalamatan mo si Lord sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Alam ko, hindi lahat na sabi mo kanina, hindi lahat na testify na i-share mo sa amin. Subalit si Lord nakatingin sa puso mo right now. Nakikita niya kung gaano ka-grateful ka sa kabutihan niya sa buhay mo. Hallelujah. Pasalamatan natin siya. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the strength, Lord, each and every day. Thank you for your protection, oh God. Thank you, Lord, for guiding us. Despite, Lord, of all the rejection trap, oh God. The loneliness trap, Lord.
Despite of God, of mga discouragement, oh God. Mga negative environment, Lord, hindi tamang kaibigan, masasamang tao na nakapalibot sa amin, oh God. Sa mga pressure na naranasan namin, Lord, sa aming work, oh Lord, sa mga kasama namin sa bahay na hindi namin makasundo. Salamat, Lord. Dahil natapos namin ang taon na ito, nakasama ka namin, oh God. Na nandito ako, Lord, malakas, nagpapatuloy. Nandito ako, Panginoon, sa tahanan mo, oh God. Salamat, Lord, sa katuwang mo sa buhay ko. Hindi mo ako hinayaan, Panginoon, na manatili doon sa down moment ko, Father God. But you lifted me up, Lord. And you helped me, oh God, to be stronger, Lord, each and every day, oh God. Kaya nakakayanan ko anumang battles, oh God, na naranasan ko sa buong isang taon na ito, Father God. Lord, sa lahat ng ito, Ikaw, Panginoon, ang siyang kumilos, gumawa. Ikaw, Lord, ang siyang nanguna, Panginoon, sa buhay ko. And I'm so grateful, oh God. I'm so thankful, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father, for your goodness and faithfulness in us. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Awitin natin ito isang kanta. Hallelujah. Goodness of God sa Tagalog. Sige lang, habang nakayuko ka, damahin mo ang presensya ng Lord sa hapong ito, habang kinakanta mo ang kantang to. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kita walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmulat, hanggang sa pag-ibig. Hallelujah. Aawinin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Sabi mo, ika'y tapat. Hallelujah. Ika'y tapat sa hawak mo. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ika'y mabuti magpapay.
sa pagligtas mo sa buhay ko, O God. Salamat, Lord, na nung nandun ako sa kadiliman, Father God, niligtas mo ako, Panginoon. Hinawi mo ako, Father God. At ngayon, Panginoon, ako'y nasa liwanag na, O God. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon, sa habang buhay, O Lord. Ako'y magpatuloy, Panginoon, na susunod sa kalooban mo, Father God, sa pagtapos ng taon na ito at sa pagpasok ng panibagong taon, Father God. Lord, Ikaw ang patuloy kong pupurihin. Ikaw ang patuloy kong sasambahin, Lord. At iaalay ko ang aking buhay sa iyo, Father God. Salamat, Lord, sa lahat ng kabutihan mo, Father God. Sa buong isang taon na ito, Panginoon, wala kaming ibang itataas, wala kaming ibang papurihan, kundi ang pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Father God, I declare blessings upon blessings, Lord, to each and everyone that is in here this afternoon, O God. I declare miracles upon miracles, Lord, upon each life, O God. And I declare, Lord, your love abounds, Father God. Your peace abounds, Lord. And your joy, Father God, abounds to each and every one, Father God. Thank you, Lord. We give you back all the glory, Father God, and praises. In Jesus' name. Amen. 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 Sige po, palakpakan